Kung business owner ka at nag-iisip ka kung worth it ba ang Facebook ads sa business mo, tapusin mo ang video na to dahil sasabihin ko sa'yo kung paano magiging swak ang Facebook sa business mo. Hi everyone! Welcome back on my YouTube channel. Coach Charlene here and andito na naman tayo sa panibagong video about the Facebook ads. Una natin pag-uusapan kung sino yung mga business owners na dapat gumagamit ng Facebook ads. Dapat mong gamitin ang Facebook ads kung ang target mo ay mga Pinoy at the same time active sa Facebook ads. Majority ng Pinoy ay active sa Facebook ads. Dapat mo ring gamitin ang Facebook ads kung naghahanap ka ng cost-effective na promotions or way to market your business. Dapat mo ring gamitin ang Facebook ads kung gusto mo maka-reach pa ng more than your existing clients na maaari din na magkaroon ng interest dyan sa business na meron ka yung product at services mo. So meaning, ang Facebook ads ay kayang mag-range or maka-reach ng more than million bukod pa sa inaakala mo. Kaya Facebook ads is very powerful sa businesses, especially if you have budget. Ano ang mga sign na kailangan ng business mo ng Facebook ads? Number 1 sign na kailangan ng business mo ng Facebook ads ay hirap ka na makakuha ng sales, ng leads, at wala ka na rin masyadong makuha near or vicinity of your business. Pangalawang sign na kailangan ng business mo ng Facebook ads ay kung gusto mo mag-test ng panibagong product or services, Facebook ads is all the way to help you. Pangatlong sign na kailangan ng business mo ng Facebook ads ay kung kulang ang manpower mo para mag-outreach at the same time, kulang din yung oras mo para mag one-on-one sa mga KKK mo. So use Facebook ads para mapadali ang trabaho mo. Pangatlo na pag-uusapan natin ay kung paano ba makakatulong ang Facebook ads sa business mo. Facebook ads will help your business especially sa brand awareness. So paano ba nangyayari ang brand awareness? Facebook ads have a objective. Sure ako na alam mo na sa Facebook ads merong mga objectives. So kung gusto mo ng brand awareness, pwede mong iset as objective yung brand awareness para mas marami makaalam na mga tao, especially yung mga target mo, na nag-i-exist yung business mo. So I'm sure na kapag yung business mo yung makakatulong dun sa mga target mo, marami kang ma-reach ng mga tao at eventually tumaas yung sales mo. Pwede mo rin iset na objective ang lead generation. Si Facebook, kapag sinet mo sa kanya ang lead generation, tutulungan kanya na humanap ng mga potential customers that eventually will buy your product or services. And most importantly, yung sales conversion. Ano nga ba yung nagawa ng sales conversion? Of course, majority of the business owners ay gusto ng sales sa business nila. So, if you select sa objective mo ay sales conversion, gamit yung tamang strategy, dadami yung mga sales mo dahil hinahanap niya na mismo ay sales. So, tapos na tayo sa main topic ng content na to. Yung pang-apat naman na i-share ko sa iyo, this is my practical tips, especially to those business owner na first time palang gagamitin ang Facebook ads. Number 1, sa practical tip ko sa iyo, kung first time mo palang gagamitin ang Facebook ads sa business mo, is alamin mo muna yung goal mo. Ano ba yung goal mo? Goal mo ba na makakuha lang ng leads, makakuha lang ng viewers, makakuha ng sales? Pangalawang tip ko sa iyo is alamin mo anong budget yung kaya mong mawala para kung sakali hindi ka naman malugi. Kasi kung kaya mo na mag-set lang ng budget para dun sa Facebook ads mo, kahit pa mawala yun, hindi ka magiging ganun ka-apektado. Ganun din ang business mo. So in short, kailangan meron kang malinaw na blueprint pag maggagamit ka ng Facebook ads sa business mo. I hope nakatulong sa'yo yung content na to. And don't forget to hit the notification bell para ma-notify ka every time I upload a new video. And like mo na rin, share, comment, share mo na rin sa mga business owners na kakilala mo na maaaring makatulong at mag-benefit din dito sa video na to. So once again, this is Coach Charlene Pakatang. See you on the next one.